Kahit palalong dumami ang mga Chinese vessels sa paligid ng Pag-asa Island, nanindigan po ang mga residente at mga mangingisda doon na hindi sila aalis sa isla. Bagamat may takot silang nararamdaman sakali man daw na magkagirian, handa rin silang lumaban at idepensa ang soberanya ng bansa. Mean Corvera sa detalye. Lalo pang dumami ang mga barko ng China at Chinese militia na nakadeploy ngayon sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kita yan sa mga video na nakuna ng Net25 sa paligid ng Pag-asa Island na ayon sa sandatahang lakas ng bansa, halos malapit na sa shoreline. Aminado ang ilang residente, natatakot rin sila para sa kanilang seguridad, lalo na kapag nangingisda sa paligid ng isla. Yung barko ma'am, yung malalaking barko nila po ma'am, parang nilalapitan ka. Siyempre kami, natakot din na baka bungguin niya kami o isprayan kami ng water gun po ma'am. Kami na lang ang kusang umaalis. Pero sa kabila ng panganib, walang balak ang mga residente na umalis sa Pag-asa Island. Kung sakali nila, lalaban din kami talaga ma'am kung sakali. Mga taga dito. Kasi hindi na to sa atin talaga to eh. Kasi kung magpatalo tayo sa kanila, wala. Kasi kung iwas na lang tayo para wala nang gulo. Ang pamilya ni Tatay Rogelio, 15 taon nang naninirahan sa Pag-asa Island na napadpad sa isla dahil sa hirap ng buhay. Madalas kapag nasa dagat, nabubuli din siya ng mga Chinese militia, pero mas pinipili niyang umiwas at makipagkaibigan. Minabuti niyang dito manirahan dahil dito siya nakahanap ng pag-asa. Parang nagisilang agresibo na dito. Malapit na talaga sa area natin. Yung mga kasama ko, na-testing na sila, nakatry na sila ni water cannon sila, din may busina ba, sirena ng barko. Pero ako, pag nangingisda ako, pag nakikita ko na yan sila, umalis na ako. Si Nanay Julie Mendoza, 11 taon na ring naninirahan sa Pag-asa. Pero kahit may takot, hindi umaalis dahil nandito ang kanyang kabuhayan. Ang kanyang mga tanim na gulay, manok at pabo, ibinebenta niya para may panusto sa pag-aaral ng mga anak. Ang pabo po, 1,000 po ang isa niyan pag malaki na. Tapos yung itik naman po at saka pato, 500 po. Tapos nangingisda rin po kasi yung mga anak ko. Masaya rin sila na namumuhay sa isla kahit malayo sa lungsod dahil dito, simple at tahimik ang buhay. May halo din po takot. Tahimik at nakakapag-aral po na maayos sa mga anak ko. May peace of mind po dito. Pero may apela sila sa gobyerno. Bigyan sila ng sapat na tulong medikal at edukasyon para sa kanilang mga anak. Yung ano po ng mga bata, yung paaralan po, number 1 po talaga ang paaralan. Tapos yung inuming tubig po sana, yung ayusin po kasi nga dumadami po ang tao dito. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, bukod sa konstruksyon ng mga pasilidad at iba pang istruktura ng gobyerno, may ginagawa na silang intervention para iangat ang buhay ng mga taga-isla. Kailangan po natin i-habitate ito para maging sustainable. Also, for a business case scenario, sa ating mga small fishermen, kailangan imbis na magpalaot sila galing mainland Palawan, they might as well establish sustainable communities here so that our food supply and our food chain, maybe in the future we can have blast chilling facilities here and other cold storage facilities here, so we can have offshore processing for our protein requirements sa Pilipinas. Pagtiyak naman ng mga senador, pabibigyan nila ng mga ayuda at mas malakas na internet signal ang mga sundalo at residente ng Pag-asa Island. Kabilang narito ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa ilalim ng DSWD at malaking bangka para sa mga mangingisda. Sa ngayon, sisimulan na ang konstruksyon ng Super Rural Health Unit na may laboratory facilities at paanakan. Yan ay para tugunan ang pangailangan sa kalusugan ng mga residente at hindi na kinakailangang airlift pa sa Palawan ang mga nagkakasakit kasama na ang mga nanganganak. 50 million for Super RHU, Super Rural Health Unit, para may birthing center po si Mayor dito. Meron po mga health facilities na maganda. Dahil nagpapasalamat din po ako sa Coast Guard, meron na daw silang permanent doctors and nurses na linagay dito
magamit na rin po ninyo under AMOA with the mayor yung facilities na yun. Mula sa Pag-asa Island, may Ancor Vera para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.